Magandang araw mga mag-aral sa ika-4 na baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang achievement test. Makinig po ng mabuti mga mag-aral dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Bago ang lahat, ito ang mga dapat tandaan. Ang isang mamamayan ay kasapi o miyembro ng isang estado o bansa ayon sa itinakda ng batas. Bilang isang mamamayan, pinagkalooban sila ng karapatang pantao at pampolitika. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira rito na maaaring hindi kasapi nito. Ang pagkamamamayan ay may batayan at ito ay nakapaloob sa saligang batas. Pinagtibay ang saligang batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987 bilang mamamayan ng Pilipinas. Ipinapahayag sa saligang batas ng isang Pilipino ay dapat na maging tapat sa ating bansa. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang lumagda ng Republic Act 9225. Nakasaad sa Commonwealth Act No. 475 ng isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Temperatura, ang tawag sa tumutukoy sa init o lamig ng isang bagay o lugar. El Niño, ang tawag sa kakaibang init ng tubig sa bahagi ng Karagatang Pasipiko. La Niña naman, ang tawag sa paglamig ng tubig sa bahagi ng Karagatang Pasipiko. Atin naman pag-aralan, class, ang mga anyong lupa. Una ay dalampasigan. Ang dalampasigan, ang tawag sa anyong lupa na liko-liko na nakapalibot sa baybayin ng bawat bansa. Pulo, ang tawag sa isang anyong lupa na napalilibutan ng tubig. Kapatagan, ang tawag sa anyo ng lupa sa mga lugar na malawak at patag. Lambak, tawag sa isang anyong lupa na nasa pagitan ng dalawang bundok. Talampas, isang anyong lupa na mataas at patag na lupain na nasa tuktok ng burol at bundok. Burol, ang tawag sa anyong lupa na maliit at mababang bundok tulad ng Chocolate Hills ng Bohol. Tangway naman, ang tawag sa anyong lupang may bahaging naliligiran ng tubig
at may bahaging nakakabit pa rin sa mas malaking masa ng lupa. Tangos. Ang tawag sa anyong lupa na mas maliit sa tangway na mataas na lupa sa baybaying dagat. Bundok naman ang tawag sa isang mataas na anyong lupa na natatakpan ng kagubatan. Bulubundukin naman ang tawag sa anyong lupa na nakahanay o pangkat ng mga magkakarugtong at magkakatabing bundok. At ang huli class ay ang bulkan. Isang mataas na anyong lupa tulad ng bundok na may hukay o bunganga sa tuktok. Ngayon class, atin naman alamin o pag-aralan ang mga anyong tubig. Una ay karagatan. Ang tawag sa pinakamalaking anyong tubig alat. Dagat. Isang anyo ng tubig alat na pumapaligid sa mga bansa. Lawa. Anyo ng tubig na buong napapaligiran ng lupa. Bukal naman ang isang anyong tubig na matatagpuan sa gilid ng bundok at malapit sa mga lugar na may bulkan. Ilog. Isang anyo ng tubig tabang na umaagos papunta sa isang higit na malaking anyo ng tubig tulad ng dagat. Kipot. Tawag sa anyo ng tubig na nasa pagitan ng dalawang anyo ng tubig at naghihiwalay sa 20 o kapuluan. Golpo. Ito ay anyo ng tubig na nasa bukana ng dagat. Lagusan. Anyong tubig na higit na maluwang kaysa isang kipot. Talon. Anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar tulad ng burol at bundok. Pilipinas. Ito ay isang bansang kapuluan. 7,641 ang bilang ng kapuluan ng Pilipinas ayon sa NAMREA o National Mapping and Resource Information Authority. Pang-13 ang Pilipinas sa pinakamalaking populasyon sa buong mundo noong 2017 ayon sa datos ng Istastika ng United Nations Populations Division. Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan na ginanap sa Luneta Grandstand, Manila. Timog Silangan.
Dito matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyon ng Asya. ₱300,780 kilometro kwadrado ang kabuuang lawak ng nasasakupang lupain o teritoryo ng Pilipinas. Pang-73 ang Pilipinas sa 173 na mga bansa sa daigdig kung sukat ng lupa ang pag-uusapan. Philippine Area of Responsibility ang tawag sa teritoryo o sakop na itinadhana ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Ferdinand E. Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda noong 1978 ng mga pulo ng kalayaan ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. 270 nautical miles ang layo ng mga pulo ng kalayaan mula sa Palawan. Hulyo 12, 2016, nagpasya ang International Tribunal sa The Hague na ang mga pulo ng kalayaan ay sakop ng Pilipinas. Kapuluan ang tawag sa uri ng lupain ng Pilipinas. Palawan, sa lalawigang ito nabibilang ang mga pulo ng kalayaan. Globo, ang tawag sa replika o modelo ng mundo. Mapa, ang tawag sa isang lapat o patag na larawan na kumakatawan sa mundo o sa isang partikular na lugar. Linyang latitude, ang tawag sa nakaguhit sa globo o mapa mula sa kanluran patungong silangan. Ang tawag sa mga linya sa globo o mapa na ginagamit upang matukoy ang layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Linyang longitude, ang tawag sa mga linya na mula pulong hilaga hanggang sa pulong timog. Ito rin ang tawag sa mga linya sa globo o mapa na ginagamit upang matukoy ang layo ng isang lugar mula sa prime meridian. Ecuador, ang tawag sa pinakakilalang linyang latitude. 0 degree naman ang sukat ng Ecuador sa globo o mapa. Prime meridian, ang tawag sa pinakakilalang linyang longitude. Grid, ang tawag sa pinagsamang linyang latitude at linyang longitude. GPS, tawag sa navigation system na pinagsanib ang satellites at computer para malaman ang lapit o layo ng isang lugar. Lokasyong bisinal, ito ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar batay sa lokasyon nito sa isa o iba pang lugar na malapit dito. Lokasyong insular, ito ay tumutukoy sa lokasyon ng mga lugar gamit ang mga anyo ng tubig na nakapaligid sa isang bansa bilang batayan. Lokasyong absolute, ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng latitude at longitude. Klimang tropikal, ang tawag sa klima ng mga bansang nasa pagitan ng Ecuador at Tropic of Cancer. Gateway to Asia, ang taguri sa Pilipinas pagdating sa mga turista kapag papunta o papasok ng Asya. Graphic scale, ginagamit ito sa mga mapa upang maipakita ang layo ng mga lugar
na pinag-uusapan. Klimatologo ang tawag sa mga dalubhasang nag-aaral ng kalagayan ng atmosfera at klima ng mundo. Rehiyong katamtaman ang tawag sa rehiyon na nasa latitude 30 degree hanggang 60 degree sa hilaga at timog ng hating globo. Rehiyong polar ang tawag sa rehiyon na nasa itaas ng 60 degree latitude sa hilaga at timog ng hating globo. Klima ang tawag sa pangkalahatang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Climate change, tawag sa pagbabago ng klima sa mundo. Global warming, ang tawag sa pag-init ng mundo. Altitude, ang tawag sa taas ng lugar. Hanging monsoon, ang tawag sa panakanakang hangin. Hanging habagat, tawag sa nagdadala ng pabugso-bugsong ulan sa loob ng 5 buwan. Hanging amihan, tawag sa hanging malamig na umiihip ng pakanan. Kankanai, ang pangkat na ito ay matatagpuan sa Mountain Province at Benguet at kilala sila sa tawag na Sagada Igorot at Benguet Igorot. Tagalog, ang itinuturing na pinakamalaking pangkat Kristiyano sa Pilipinas. Cebuano naman, ang pangalawa sa pinakamalaking pangkat ng Kristiyano sa Pilipinas. Ilocano, ang pangatlong pinakamalaking pangkat Kristiyano sa Pilipinas at kilala sila sa pagiging matipid. Bicolano, ayon sa kasaysayan, sila ang unang naging Katoliko sa Luzon. Kilala din sila sa pagluluto ng mga pagkaing maraming gata at sili tulad ng laing, pinangat at Bicol Express. Kapampangan, kilala sila sa pagiging malikain at paggawa ng disenyo ng mga parol sa panahon ng Pasko. Pangasinense, sila ang naninirahan sa baybay dagat ng West Philippine Sea at Lingayen Gulf at kilala rin sila sa paggawa ng asin, bagoong, mga pinatuyong isda. Waray, sila ay nakatira sa Samar at Leyte at kilala sila sa higit sa lahat sa pagiging matapang at hindi sila madaling sumuko. Ilonggo, sila ay kilala sa kanilang pagiging malambing at mahinahon sa pakikitungo sa kapwa. Ivatan, ang tawag sa katutubo sa pulo ng Batanes sa dulong hilaga ng Pilipinas. Bontok, ang pangkat na ito ay naninirahan sa Mountain Province at kilala sila sa pagiging magiliw sa panauhin at mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon.
Bagbato, ang tawag sa isang ritual ng mga buntok na nakapagpapasagana sa kanilang ani. Ulog, ang tawag sa ritual ng mga buntok para sa kanilang mga dalaga. Agta, ang tribong ito ay nagmula sa Negrito, ngunit pinili nilang manirahan sa tabi ng dagat o ibang malalaking anyo ng tubig at sila ay matatagpuan sa Isabela. Tinggian, sila ay matatagpuan sa mga bulubundukin ng Ilocos Sur at Abra at nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagkakaingin at pangangaso. Bagubo, sila ay mga tribong matatagpuan sa Agusan at Surigao del Norte at ang kanilang bahay ay tinatawag na sakum. Hanunuo, sila ang mga tribong nakatira sa kagubatan ng Oriental Mindoro at kabilang sila sa mga tribong nagpapanatili ng sinaunang paraan ng pagsulat. Tagbanwa, sila ang mga pangkat na naninirahan sa Aplaya at malapit sa karatig nito sa gitnang Palawan. Magindanawan, sila ang itinuturing na pinakamalaking pangkat ng mga Muslim na naninirahan sa rehiyon ng Cotabato, Lanao del Sur, Maguindanao at iba pang kalapit na puok. Quran, ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. Mga lokasyon ng pangkat Muslim: Magindanawan, rehiyon ng Cotabato; Maranao, rehiyon ng Lanao; Mulbog, isla ng Balabac, Timog Palawan; Samal, kapuluan ng Sulu; Yakan, Basilan; Badjao, Timog Sulu; Ilanon, lalawigan ng Maguindanao; Jama Mapon, Cagayan de Sulu; Calagan, mga lalawigan ng Davao; at Kalibugan na nasa Zamboanga del Sur. Pangingisdang lokal, ang tawag sa uri ng pangingisdang gumagamit ng bangkang may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangang gumamit ng mga fishing vessel. Pangingisdang komersyal, ang tawag naman sa pangingisdang gumagamit ng mga bangkang may kapasidad na hindi higit sa 3 tonelada para sa gawaing pangkalakalan o pagninegosyo. Benguet, sa lugar na ito nanggagaling ang pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas. Ang lugar din na ito ay tinagurian bilang salad bowl of the Philippines o hardin ng mga gulay. Dito rin umaani ng pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas at 70 bahagdan ng supply ng gulay sa buong bansa ay dito nagmula.
Salad Bowl of the Philippines, ang taguri sa Benguet dahil sa umaani ito ng pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas. Adlay, ang halaman ang sinisikap na maipalit sa bigas. Puting mais, ito ang ipinalit sa kanin na bigas ng humigit kumulang sa 20 bahagdan ng populasyon ng Pilipinas, lalo na ng mga naninirahan sa Visayas at Mindanao. Pagbibiyahe, sa prosesong ito nasisira ang kalidad ng mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Kanin, ito ang nakikitang pagkain sa halos lahat ng tahanan sa Pilipinas sa araw-araw. Cordillera, dito matatagpuan ang hagdan-hagdang palayan ng ating mga ninuno. Irigasyon, ang pangunahing solusyon sa pagkatuyo ng tubig sa taniman ng palay. Mangga, ang pangunahing prutas na itinanim at iniluluwas mula sa Guimaras. Kapos sa lupang taniman, ang pangunahing dahilan kung bakit kinakapos ng bigas ang Pilipinas. Gitnang Luzon, dito may pinakamalawak na kapatagan sa Luzon. Nickel, nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo sa produksyon ng uri ng metal na ito. Philippine Mining Act of 1995, ito ay ka-6 na batas ng minahan na ninais mabago ang uri ng minahan sa bansa. Compressor mining, ang tawag sa isang uri ng sistema ng pagmimina ng ginto na nakasanayang paraan ng ilang residente ng Paracali, Camarines Norte. Leyte, dito matatagpuan ang natatanging smelter ng tanso sa Pilipinas. May dalawang uri ng mineral. Ito ang mineral na metal at di-metal na mineral. Ang cobalt ay platinum na uri ng mineral. Panapanahon ang produksyon ng gulay sa Pilipinas.
May malalawak na kapatagan na makikita sa gitnang Luzon at sa lambak ng Cotabato. Ang muro ami ay isang uri ng pangingisda na mga bata ang sumisisid at hinahataw nila ang mga koral sa ilalim ng dagat upang mabulabog ang mga isda at may taboy ang mga ito sa malalaking lambat. Fish kill ang tawag sa sabay-sabay na pagkamatay ng halos lahat ng isda sa palaisdaan. Ombudsman. Dito muna dinidinig ang kaso ng tiwaling opisyal ng pamahalaan bago dinggin sa Sandigan Bayan. ARMM. Ang reyong ito ay nabuo alinsunod sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987 sa bisa ng RA 9054 at nilikha ito noong Nobyembre 17, 1989. Gobernador. Ang tawag sa namumuno sa isang lalawigan. Alkalde. Ang tawag sa namumuno sa isang lungsod na bahagi ng lalawigan. Barangay Tanod. Ang tawag sa nagsisilbi bilang pangunahing hanay na tagapagtanggol sa katahimikan, kaayusan at seguridad sa barangay. Pamahalaang barangay. Ang tawag sa pinakamaliit na pamahalaang lokal. Pamahalaang lokal. Ito ang itinuturing na pampatatag ng balangkas ng pamahalaang pambansa. Impeachment. Ang tawag sa isang pamamaraan upang mapaalis ang isang pinuno ng pamahalaan. Sandigan Bayan. Ang tawag sa isang hukuman laban sa katiwalian ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan. Kadastral. Ang tawag sa mga kasong may kinalaman sa pag-aari ng lupa. Mayroong tatlong sangay ang pamahalaan. Ito ay ang sangay ehekutibo, sangay lehislatura, at sangay hudikatura. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng sangay hudikatura. Ito ang sangay ng pamahalaan na nagpapaliwanag ng mga batas na pinagtibay ng Kongreso.
Ang sangay lehislatura naman, ito ang sangay ng pamahalaan na may kapangyarihang gumawa ng batas. At ang sangay ehekutibo, ito ay ang sangay na nagpapatupad ng batas sa bansa. Kagawaran ng reformang pansakahan. Ang kagawarang ito ang nagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan kaugnay sa reformang pansakahan. Kagawaran ng turismo. Ang kagawarang ito ang nangangasiwa na manghikayat ng mga dayuhan at mangakit para pasyalan ang magagandang tanawin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kagawaran ng transportasyon at komunikasyon. Pinangangasiwaan ng kagawarang ito ang lahat ng uri ng sasakyang panlupa, pandagat at panghimpapawid. Kagawaran ng agrikultura. Ang kagawarang ito ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pagkain. Kagawaran ng katarungan. Tungkulin ng kagawarang ito ang pagpapairal ng katarungan sa bansa at ang pagbibigay ng hatol o kaso. Kagawaran ng panlipunang paglilingkod at pagpapaunlad. Ang kagawarang ito ang namamahala sa pagbibigay ng tulong at paglilingkod sa mga pamilyang biktima ng bagyo, sunog, baha, lindol at iba pang kalamidad. Kagawaran ng ugnayang panlabas. Ang kagawarang ito ang namamahala sa pakikipag-ugnayang diplomatiko ng ating bansa. Kagawaran ng agham at teknolohiya. Itinataguyod ng kagawarang ito ang pananaliksik at kaalaman sa imbensyon. Kagawaran ng kalusugan. Pinangangalagaan ng kagawarang ito ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong kapuluan sa pamamagitan ng paggamutan, ospital at mga klinika. Kagawaran ng paggawa at empleyo. Ipinapatupad ng kagawarang ito ang Kodigo ng Paggawa ng Pilipinas. Pinangangasiwaan nito ang kapakanan, kapayapaan at mga karapatan ng mga manggagawa. Kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. Pinamamahalaan ng kagawarang ito ang pangangalaga sa wastong paglinang sa kapaligiran at mga likas na yaman ng bansa.
Kagawaran ng tanggulang pambansa. Ang kagawarang ito ay nagpapanatili ng katahimikan, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Kagawaran ng edukasyon. Pinangangasiwaan ng kagawarang ito ang lahat ng paaralang pampubliko at pribado sa buong bansa. Kagawaran ng interior at pamahalaang lokal. Ang kagawarang ito ang siyang namamahala sa mga lokal na unit ng pamahalaan tulad ng barangay, bayan, lungsod at lalawigan. Soberanya. Ito ay kapangyarihang maipagtanggol ang kalayaan ng estado. Pamahalaan naman ang tawag sa ahensyang nagpapalakad at namamahala sa mga dapat isagawa para masunod ang ninanais ng mga naninirahan sa estado. Teritoryo. Ang tawag sa lahat ng anyong lupa, tubig, at pati na rin ang himpapawid, kasama rin dito ang mga yamang likas, tirahan, at iba pang infrastruktura. Mamamayan. Ang tawag sa mga taong naninirahan sa isang bansa. Estado. Ang tawag sa isang bansang kinikilala at iginagalang ng mga kapwa-bansa na binubuo ng mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Resolution. Ito ay nagpapahayag ng mga prinsipyo at palagay ng Senado, unang kapulungan ng mga kinatawan. Mga mag-aaral, maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli!